Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang panalangin sa gabi bago matulog ay mabisa at makapangyarihan, upang tayo ay basbasan at ingatan ng Diyos sa buong magdamag. Kaya naman ngayong gabing ito, halina at manalangin sa Diyos at magbigay ng pasasalamat at papuri sa Panginoong Hesus. Dahil ang pagbibigay ng panalangin sa Ama sa gabi bago matulog ay mabisang gawain ng isang mananampalataya upang gabayan, ingatan, at pagpalain ng Diyos ang buong magdamag. Halina at sabay-sabay tayong manalangin sa Panginoong Diyos na buhay. At pagka kayo ay nagsisidalangin, ay huwag kayong gaya ng mga mapagpaimbabaw, sapagkat iniibig nila ang magsidalangin ng patayo sa mga sinagoga at sa mga likuang daan, upang sila ay makita ng mga tao. Katotohanang sinasabi ko sa inyo, tinanggap na nila ang sa kanila ay ganti. Mateo 6 verse 5. Panginoong Hesus, Ikaw po ang makapangyarihang Diyos at manunubos. Ako po ay lumalapit sa iyo ngayon upang hilingin ang iyong grasya at pagpapala. Ako po ngayon, Panginoon, ay nasa sitwasyong mahirap at tila wala ng pag-asa. Nahihirapan po ako ngayon, ang aking isip, katawan at damdamin. Tulungan mo po sana ako, Panginoon, na makaahon sa sitwasyon na ito. Wala na po akong matatakbuhan. Wala na po akong maaasahan, kundi ikaw na lamang po. Lubos po akong nagpapakumbaba sa iyo, minamahal kong Panginoon. Pakinggan mo po sana ang aking mga dalangin at hinaing. Maawa ka po sa akin at isaayos mo pong muli ang lahat. Nananalig po ako ng buong puso at kaluluwa na walang imposible sa iyo. Walang problema ang hindi mo kayang solusyonan. Walang anak mo ang lumalapit sa iyo ang kaya mong iwanan at pabayaan, sapagkat ikaw ay tapat at mapagmahal. Amen. Ama sa langit, ipinagdarasal ko ang iyong lakas at tapang, na ipinagdarasal ko na ako ay maging malakas sa araw ng labanan. Dalangin ko, nabibigyan mo ako ng lakas at tapang na nagmumula lamang sa iyo at ikaw lamang. Ipinagdarasal ko na tulad ni Joshua ay maging malakas ako at napakatapang, at huwag matakot na harapin ang mga kaaway ng aking kaluluwa o madismaya sa mga spiritual na hukbo na sumasaklaw sa akin sa paligid. Ipinagdarasal ko na sirain mo ang anumang tanggulan ng takot o pagdududa, kahihiyan o kawalan ng pananampalataya na nagpapahina sa aking lakad at saksi, at na nagiging dahilan upang ako ay mahina sa mga panlilinlang ni Satanas. Tulungan mo ako na manalangin ako, na labanan ang dyablo at isipin ang lahat na nagsisimulang hilahin ako pababa. Bihag at ibigay ito sa iyo, dahil hindi mo kami binigyan ng diwa ng takot at pagkamahiyain, kundi ng kapangyarihan, pag-ibig, sarili, disiplina, at isang maayos na pag-iisip. Panginoon, batid ko na maraming anyo ng pagsalungat, maraming muog na makapagpapanatiling alipin at bihag ang aking mga kaluluwa
at pumipigil sa atin na maging malakas sa Panginoon at sa kanyang makapangyarihang kapangyarihan sa masamang araw na ito. Ngunit ipinagdarasal ko iyon sa pamamagitan ng iyong biyaya at sa kapangyarihan ng banal na Espiritu. Ako ay magiging malakas sa araw ng labanan at sa susunod kay Kristo. Sino ang aking shield at buckler, my defense at ang aking defender, at sa kaninong pangalan ay ipinagdarasal ko. Amen. Ama sa langit, naparito ako sa iyo na mahalagang pangalan ni Jesus na aking tagapagligtas, na ang nalaglag na dugo ay sapat na at kayang palayain ako mula sa mga kapangyarihan at muog na umalipin sa akin. Sa pangalan ni Jesus, hinihiling ko na sisirain mo ang kapangyarihan ng kasalanan sa aking buhay at ang pagkaalipin sa lahat at anumang mga matibay na muog sa akin. Hadlangan mo ang mga masasamang plano at mga layunin na mayroon ang kaaway sa akin. Alam na ikaw ay mas malakas at ang iyong mga plano para sa aking buhay ay perpektong kalayaan kay Kristo. Panginoon, ikinalulungkot ko na binigyan ko si Satanas ng isang panghahawakan sa aking buhay at nagsisisi sa paraan na pinahintulutan ko siyang makontrol ang aking buhay. Hatiin ninyo ang kanyang kapangyarihan sa akin, ay nananalangin ako, at pupunuin ninyo ako ng umaapaw sa inyong Espiritu Santo. Sa aking kagipitan ay tumatawag ako sa pangalan ng Panginoong Hesus, at naninindigan ako sa mga pangako na walang makapaghihiwalay sa akin sa pag-ibig ng Diyos na kay Kristo Jesus na aking Panginoon. Hatiin ninyo ako, bawat katibayan sa akin, at naway mabuhay ako sa iyong papuri at kaluwalhatian mula sa araw na ito, pasulong magpakailanman. Sa pangalan ni Jesus ay nananalangin ako. Amen. Ama, pinasasalamatan namin kayo na sa pamamagitan ng iyong Espiritu na ang mga katibayan ng kaaway ay naliligaw at nananalangin kami na gagamitin mo ang aming mga panalangin at papuri upang hanapin ang iyong kalooban, upang ang muog ng kaaway sa buhay ay napakaraming tao ay nanghina at napunit. Sapagkat marami ang nasasakop ng malupit na taktika ni Satanas. Kaya, ang mga kuta ng kaaway sa buhay ng marami ay nanghina at nawasak, sapagkat marami ang nasasakop ng malupit na taktika ni Satanas. At hinihiling namin na sa pamamagitan ng iyong Espiritu ay makakalaya sila sa mga muog na nananalasa at nagpapakulong sa kanilang mga kaluluwa. Panginoon, alam natin na ang isa sa mga taktika na ginagamit ni Satanas laban sa iyong mga tao ay upang payagan ang mga pagdududa, mga tanong at kawalan ng pananampalataya na bumangon sa ating mga puso. Ama, alam namin na ikaw ay hindi magagawang magtrabaho sa kabila ng mga pagdududa at pagkakahati-hati. At kaya, ipinagdarasal namin na ikaw ay matatag na ayusin ang aming mga puso, ang malalim na katiyakan at tahimik na matatag na pagtitiwala sa iyo. Bigyan mo kami manalangin.
pangitain at pag-unawa upang malaman kung ano ang dapat manalangin, kung kailan dapat manalangin, at kung paano manalangin sa iyong kalooban. Bigyan mo kami ng isang pangitain ng iyong kalooban, isang puso na nakatuon kay Jesus at ang lakas ng loob na manalangin sa iyong kalooban sa kapangyarihan ng Espiritu at hindi sa lakas ng laman. Protektahan mo kami mula sa mga estratehiya ng kaaway na gumagala-gala na parang umuungal na leon na naghahanap na maaari niyang lamunin. Ngunit sa halip ay buksan ang aming pangunawa upang malaman ang iyong kalooban at manalangin sa iyong kalooban, upang ang muog ng kaaway ay lansagin ng iyong banal na Espiritu ng kapangyarihan. Hinihiling namin ito sa mahalagang pangalan ni Jesus. Amen. Ama sa langit, alam ko na sinasabi ng Biblia na hindi tayo nakikipagbuno laban sa mga kapangyarihan mula sa makalupang globo, kundi laban sa mga puwersang sataniko, sa makalangit at espiritual na mga kaharian, laban sa mga pamunuan, kapangyarihan at iba pang malakas na puwersa ng kasamaan, na ang pangunahing layunin ay pumatay, magnakaw, sirain at wasakin ang buhay ng lahat ng iyong mga anak. Panginoon, tulungan mo akong manalangin ako upang labanan ang dyablo. Alam na ang banal na Espiritu na naninirahan sa loob ko ay mas dakila kaysa sa lahat ng pinagsamang puwersa sa kaharian ng Satanas. Tulungan mo ako na manalangin ako na gamitin ang bawat piraso ng makalangit na baluti araw-araw at bihisan ang aking sarili kay Kristo na nalalaman na sa Kanya ang aking proteksyon at kasapatan na labanan ang lahat ng kapangyarihang darating laban sa akin at sa mga mahal ko. Kilalanin sa akin ang anumang mga pagnanasa o gawi na naging kuta at kung saan ay masamang kontrolin ang aking buhay. Bigyan mo ako ng biyaya na aminin ang aking mga pagkakamali at tumalikod sa lahat ng bagay. At anumang bagay na sa anumang paraan ay humihila sa akin sa isang pagkaalipin sa kasalanan. Break, I pray, all strongholds in my life, knowing that it is only by cleansing blood of Christ that I can gain victory over the world and the flesh and any strongholds that have enslaved me. Panginoon, isinusuko ko ang aking buhay sa iyo at ipinagdarasal na mula po sa araw na ito, ikaw ay humantong at gagabay sa akin. Sa lahat ng katotohanan, salamat sa iyo na sa iyo ay kalayaan mula sa pagkaalipin sa kasalanan at espiritual na pagpapalaya mula sa kapangyarihan ng kasalanan, Satanas, at mga muog sa aking buhay. Sa pangalan ni Jesus ay nananalangin ako. Amen. Ama sa langit, pinasasalamatan namin kayo na kay Kristo ang tagumpay laban kay Satanas. Ang kasalanan at kamatayan ay napagtagumpayan sa krus. At gayon paman ay nalalaman natin na hanggang sa ilagay ni Kristo ang bawat kaaway sa ilalim ng kanyang mga paa, tayo ay nakikibahagi pa rin sa espiritual na pakikidigma
laban sa kaaway ng ating kaluluwa. Panatilihing maaalalahanin natin ang katotohanang ito. Panginoon, alam natin na ang mga sandata ng pakikidigma ay hindi mga pisikal na sandata ng mundo. Ang mga ito ay hindi makalaman o makalaman na mga sandata, ngunit makapangyarihan sa pamamagitan ng Diyos, hanggang sa paghila pababa ng mga espiritual na muog. Panginoon, ipinagdarasal namin na turuan mo kami kung paano gibain ang mga espiritual na mga muog sa aming buhay at sa buhay ng iba. At gawin ito ang iyong paraan at huwag subukang gawin ito sa aming sariling hangal na lakas ng laman. Turuan mo kaming umasa sa iyo lamang, nananalangin kami. Tulungan kaming maunawaan ang mga estratehiya ni Satanas na naglalayong mabawasan ang aming pagiging epektibo sa pamamagitan ng pagdudahan sa amin ang iyong salita, ang iyong mga kakayahan at ang iyong pagkatao. At kung sino ang naghahangad na tanungin kami kung sino tayo kay Kristo. Panginoon, ipinagdarasal ko na ang aking tiwala sa iyo ay hindi mag-alinlangan, sapagkat sa iyong kapangyarihan lamang ang mga katibayan ni Satanas ay gumuho. Panatilihing alerto tayo at may kamalayan sa kalamangan na natamo niya sa atin, kapag hindi tayo handa para sa spiritual na pakikidigma. Nawa ay tayo ay mabihisan kay Kristo palagi sa panalangin at sensitibo, sa pangunguna ng iyong banal na spirito, upang madaig natin ang kaaway. Hindi sa pamamagitan ng lakas, ni sa pamamagitan ng kapangyarihan, kundi sa pamamagitan ng iyong espiritu. Tinatanong natin ito sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang panalangin sa gabi bago matulog ay mabisa at makapangyarihan, upang tayo ay basbasan at ingatan ng Diyos sa buong magdamag. Kaya naman ngayong gabing ito, halina at manalangin sa Diyos at magbigay ng pasasalamat at papuri sa Panginoong Hesus. Dahil ang pagbibigay ng panalangin sa Ama sa gabi bago matulog ay mabisang gawain ng isang mananampalataya upang gabayan, ingatan at pagpalain ng Diyos ang buong magdamag. Halina at sabay-sabay tayong manalangin sa Panginoong Diyos na buhay. At pagka kayo ay nagsisidalangin, ay huwag kayong gaya ng mga mapagpaimbabaw, sapagkat iniibig nila ang magsidalangin ng patayo sa mga sinagoga at sa mga likuang daan, upang sila ay makita ng mga tao. Katotohanang sinasabi ko sa inyo, tinanggap na nila ang sa kanila ay ganti. Mateo 6 verse 5. Panginoong Hesus, ikaw po ang makapangyarihang Diyos at manunubos. Ako po ay lumalapit sa iyo ngayon upang hilingin ang iyong grasya at pagpapala. Ako po ngayon, Panginoon, ay nasa sitwasyong mahirap at tila wala ng pag-asa.
Nahihirapan po ako ngayon, ang aking isip, katawan at damdamin. Tulungan mo po sana ako, Panginoon, na makaahon sa sitwasyon na ito. Wala na po akong matatakbuhan. Wala na po akong maaasahan, kundi ikaw na lamang po. Lubos po akong nagpapakumbaba sa iyo, minamahal kong Panginoon. Pakinggan mo po sana ang aking mga dalangin at hinaing. Maawa ka po sa akin at isaayos mo pong muli ang lahat. Nananalig po ako ng buong puso at kaluluwa na walang imposible sa iyo. Walang problema ang hindi mo kayang solusyonan. Walang anak mo ang lumalapit sa iyo ang kaya mong iwanan at pabayaan, sapagkat ikaw ay tapat at mapagmahal. Amen. Ama sa langit, ipinagdarasal ko ang iyong lakas at tapang, na ipinagdarasal ko na ako ay maging malakas sa araw ng labanan. Dalangin ko na bibigyan mo ako ng lakas at tapang na nagmumula lamang sa iyo at ikaw lamang. Ipinagdarasal ko na tulad ni Joshua ay maging malakas ako at napakatapang, at huwag matakot na harapin ang mga kaaway ng aking kaluluwa o madismaya sa mga spiritual na hukbo na sumasaklaw sa akin sa paligid. Ipinagdarasal ko na sirain mo ang anumang tanggulan ng takot o pagdududa, kahihiyan o kawalan ng pananampalataya na nagpapahina sa aking lakad at saksi, at na nagiging dahilan upang ako ay mahina sa mga panlilinlang ni Satanas. Tulungan mo ako na manalangin ako, na labanan ang dyablo at isipin ang lahat na nagsisimulang hilahin ako pababa. Bihag at ibigay ito sa iyo, dahil hindi mo kami binigyan ng diwa ng takot at pagkamahiyain, kundi ng kapangyarihan, pag-ibig, sarili, disiplina, at isang maayos na pag-iisip. Panginoon, batid ko na maraming anyo ng pagsalungat, maraming muog na makapagpapanatiling alipin at bihag ang aking mga kaluluwa at pumipigil sa atin na maging malakas sa Panginoon at sa kanyang makapangyarihang kapangyarihan sa masamang araw na ito. Ngunit ipinagdarasal ko iyon sa pamamagitan ng iyong biyaya at sa kapangyarihan ng banal na Espiritu. Ako ay magiging malakas sa araw ng labanan at sa susunod kay Kristo. Sino ang aking shield at buckler, my defense at ang aking defender, at sa kaninong pangalan ay ipinagdarasal ko. Amen. Ama sa langit, naparito ako sa iyo na mahalagang pangalan ni Jesus na aking tagapagligtas, na ang nalaglag na dugo ay sapat na at kayang palayain ako mula sa mga kapangyarihan at muog na umalipin sa akin. Sa pangalan ni Jesus, hinihiling ko na sisirain mo ang kapangyarihan ng kasalanan sa aking buhay at ang pagkaalipin sa lahat at anumang mga matibay na muog sa akin. Hadlangan mo ang mga masasamang plano at mga layunin na mayroon ang kaaway sa akin. Alam na ikaw ay mas malakas at ang iyong mga plano para sa aking buhay ay perpektong kalayaan kay Kristo. Panginoon, ikinalulungkot ko na binigyan ko si Satanas ng isang panghahawakan sa aking buhay
at nagsisisi sa paraan na pinahuntulutan ko siyang makontrol ang aking buhay. Hatiin ninyo ang kanyang kapangyarihan sa akin, ay nananalangin ako, at pupunuin ninyo ako ng umaapaw sa inyong Espiritu Santo. Sa aking kagipitan ay tumatawag ako sa pangalan ng Panginoong Hesus, at naninindigan ako sa mga pangako na walang makapaghihiwalay sa akin sa pag-ibig ng Diyos na kay Kristo Jesus na aking Panginoon. Hatiin ninyo ako, bawat katibayan sa akin, at naway mabuhay ako sa iyong papuri at kaluwalhatian mula sa araw na ito, pasulong magpakailanman. Sa pangalan ni Jesus ay nananalangin ako. Amen. Ama, pinasasalamatan namin kayo na sa pamamagitan ng iyong Espiritu na ang mga katibayan ng kaaway ay naliligaw at nananalangin kami na gagamitin mo ang aming mga panalangin at papuri upang hanapin ang iyong kalooban, upang ang muog ng kaaway sa buhay ay napakaraming tao ay nanghina at napunit. Sapagkat marami ang nasasakop ng malupit na taktika ni Satanas. Kaya, ang mga kuta ng kaaway sa buhay ng marami ay nanghina at nawasak, sapagkat marami ang nasasakop ng malupit na taktika ni Satanas. At hinihiling namin na sa pamamagitan ng iyong Espiritu ay makakalaya sila sa mga muog na nananalasa at nagpapakulong sa kanilang mga kaluluwa. Panginoon, alam natin na ang isa sa mga taktika na ginagamit ni Satanas laban sa iyong mga tao ay upang payagan ang mga pagdududa, mga tanong at kawalan ng pananampalataya na bumangon sa ating mga puso. Ama, alam namin na ikaw ay hindi magagawang magtrabaho sa kabila ng mga pagdududa at pagkakahati-hati. At kaya, ipinagdarasal namin na ikaw ay matatag na ayusin ang aming mga puso, ang malalim na katiyakan at tahimik na matatag na pagtitiwala sa iyo. Bigyan mo kami manalangin, pangitain at pag-unawa upang malaman kung ano ang dapat manalangin, kung kailan dapat manalangin, at kung paano manalangin sa iyong kalooban. Bigyan mo kami ng isang pangitain ng iyong kalooban, isang puso na nakatuon kay Jesus at ang lakas ng loob na manalangin sa iyong kalooban sa kapangyarihan ng Espiritu at hindi sa lakas ng laman. Protektahan mo kami mula sa mga estratehiya ng kaaway na gumagala-gala na parang umuungal na leon na naghahanap na maaari niyang lamunin. Ngunit sa halip ay buksan ang aming pangunawa upang malaman ang iyong kalooban at manalangin sa iyong kalooban, upang ang muog ng kaaway ay lansagin ng iyong banal na Espiritu ng kapangyarihan. Hinihiling namin ito sa mahalagang pangalan ni Jesus. Amen. Ama sa langit, alam ko na sinasabi ng Biblia na hindi tayo nakikipagbuno laban sa mga kapangyarihan mula sa makalupang globo, kundi laban sa mga puwersang sataniko, sa makalangit at espiritual na mga kaharian, laban sa mga pamunuan, kapangyarihan at iba pang malakas na puwersa ng kasamaan.
na ang pangunahing layunin ay pumatay, magnakaw, sirain at wasakin ang buhay ng lahat ng iyong mga anak. Panginoon, tulungan mo akong manalangin ako upang labanan ang dyablo. Alam na ang banal na spirito na naninirahan sa loob ko ay mas dakila kaysa sa lahat ng pinagsamang puwersa sa kaharian ng Satanas. Tulungan mo ako na manalangin ako na gamitin ang bawat piraso ng makalangit na baluti araw-araw at bihisan ang aking sarili kay Kristo na nalalaman na sa Kanya ang aking proteksyon at kasapatan na labanan ang lahat ng kapangyarihang darating laban sa akin at sa mga mahal ko. Kilalanin sa akin ang anumang mga pagnanasa o gawi na naging kuta at kung saan ay masamang kontrolin ang aking buhay. Bigyan mo ako ng biyaya na aminin ang aking mga pagkakamali at tumalikod sa lahat ng bagay. At anumang bagay na sa anumang paraan ay humihila sa akin sa isang pagkaalipin sa kasalanan. Break, I pray, all strongholds in my life, knowing that it is only by cleansing blood of Christ that I can gain victory over the world and the flesh and any strongholds that have enslaved me. Panginoon, isinusuko ko ang aking buhay sa iyo at ipinagdarasal na mula po sa araw na ito, ikaw ay humantong at gagabay sa akin. Sa lahat ng katotohanan, salamat sa iyo na sa iyo ay kalayaan mula sa pagkaalipin sa kasalanan at espiritual na pagpapalaya mula sa kapangyarihan ng kasalanan, Satanas, at mga muog sa aking buhay. Sa pangalan ni Jesus ay nananalangin ako. Amen. Ama sa langit, pinasasalamatan namin kayo na kay Kristo ang tagumpay laban kay Satanas. Ang kasalanan at kamatayan ay napagtagumpayan sa krus. At gayon paman ay nalalaman natin na hanggang sa ilagay ni Kristo ang bawat kaaway sa ilalim ng kanyang mga paa, tayo ay nakikibahagi pa rin sa espiritual na pakikidigma laban sa kaaway ng ating kaluluwa. Panatilihing maaalalahanin natin ang katotohanan ito. Panginoon, alam natin na ang mga sandata ng pakikidigma ay hindi mga pisikal na sandata ng mundo. Ang mga ito ay hindi makalaman o makalaman na mga sandata, ngunit makapangyarihan sa pamamagitan ng Diyos, hanggang sa paghila pababa ng mga espiritual na muog. Panginoon, ipinagdarasal namin na turuan mo kami kung paano gibain ang mga espiritual na mga muog sa aming buhay at sa buhay ng iba. At gawin ito ang iyong paraan at huwag subukang gawin ito sa aming sariling hangal na lakas ng laman. Turuan mo kaming umasa sa iyo lamang, nananalangin kami. Tulungan kaming maunawaan ang mga estratehiya ni Satanas na naglalayong mabawasan ang aming pagiging epektibo sa pamamagitan ng pagdudahan sa amin ang iyong salita, ang iyong mga kakayahan at ang iyong pagkatao. At kung sino ang naghahangad na tanungin kami kung sino tayo kay Kristo. Panginoon, ipinagdarasal ko na ang aking tiwala sa iyo ay hindi mag-alinlangan, sapagkat sa iyong kapangyarihan lamang ang mga katibayan ni Satanas ay gumuho.
Panatilihing alerto tayo at may kamalayan sa kalamangan na natamo niya sa atin. Kapag hindi tayo handa para sa spiritual na pakikidigma. Nawa ay tayo ay mabihisan kay Kristo palagi sa panalangin at sensitibo sa pangunguna ng iyong banal na spirito upang madaig natin ang kaaway. Hindi sa pamamagitan ng lakas ni sa pamamagitan ng kapangyarihan, kundi sa pamamagitan ng iyong espiritu. Tinatanong natin ito sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang panalangin sa gabi bago matulog ay mabisa at makapangyarihan upang tayo ay basbasan at ingatan ng Diyos sa buong magdamag. Kaya naman ngayong gabing ito, halina at manalangin sa Diyos at magbigay ng pasasalamat at papuri sa Panginoong Hesus. Dahil ang pagbibigay ng panalangin sa Ama sa gabi bago matulog ay mabisang gawain ng isang mananampalataya upang gabayan, ingatan at pagpalain ng Diyos ang buong magdamag. Halina at sabay-sabay tayong manalangin sa Panginoong Diyos na buhay. At pagka kayo ay nagsisidalangin, ay huwag kayong gaya ng mga mapagpaimbabaw, sapagkat iniibig nila ang magsidalangin ng patayo sa mga sinagoga at sa mga likuang daan, upang sila ay makita ng mga tao. Katotohanang sinasabi ko sa inyo, tinanggap na nila ang sa kanila ay ganti. Mateo 6 verse 5. Panginoong Hesus, ikaw po ang makapangyarihang Diyos at manunubos. Ako po ay lumalapit sa iyo ngayon upang hilingin ang iyong grasya at pagpapala. Ako po ngayon, Panginoon, ay nasa sitwasyong mahirap at tila wala ng pag-asa. Nahihirapan po ako ngayon, ang aking isip, katawan at damdamin. Tulungan mo po sana ako, Panginoon, na makaahon sa sitwasyon na ito. Wala na po akong matatakbuhan. Wala na po akong maaasahan, kundi ikaw na lamang po. Lubos po akong nagpapakumbaba sa iyo, minamahal kong Panginoon. Pakinggan mo po sana ang aking mga dalangin at hinaing. Maawa ka po sa akin at isaayos mo pong muli ang lahat. Nananalig po ako ng buong puso at kaluluwa na walang imposible sa iyo. Walang problema ang hindi mo kayang solusyonan. Walang anak mo ang lumalapit sa iyo ang kaya mong iwanan at pabayaan, sapagkat ikaw ay tapat at mapagmahal. Amen. Ama sa langit, ipinagdarasal ko ang iyong lakas at tapang, na ipinagdarasal ko na ako ay maging malakas sa araw ng labanan. Dalangin ko, nabibigyan mo ako ng lakas at tapang na nagmumula lamang sa iyo at ikaw lamang. Ipinagdarasal ko na tulad ni Joshua ay maging malakas ako at napakatapang, at huwag matakot na harapin ang mga kaaway ng aking kaluluwa o madismaya sa mga spiritual na hukbo
na sumasaklaw sa akin sa paligid. Ipinagdarasal ko na sirain mo ang anumang tanggulan ng takot o pagdududa, kahihiyan o kawalan ng pananampalataya na nagpapahina sa aking lakad at saksi, at na nagiging dahilan upang ako ay mahina sa mga panlilinlang ni Satanas. Tulungan mo ako na manalangin ako, nilabanan ang dyablo at isipin ang lahat na nagsisimulang hilahin ako pababa. Bihag at ibigay ito sa iyo dahil hindi mo kami binigyan ng diwa ng takot at pagkamahiyain, kundi ng kapangyarihan, pag-ibig, sarili, disiplina, at isang maayos na pag-iisip. Panginoon, batid ko na maraming anyo ng pagsalungat, maraming muog na makapagpapanatiling alipin at bihag ang aking mga kaluluwa at pumipigil sa atin na maging malakas sa Panginoon at sa kanyang makapangyarihang kapangyarihan sa masamang araw na ito. Ngunit ipinagdarasal ko iyon sa pamamagitan ng iyong biyaya at sa kapangyarihan ng banal na Espiritu. Ako ay magiging malakas sa araw ng labanan at sa susunod kay Kristo. Sino ang aking shield at buckler, my defense at ang aking defender, at sa kaninong pangalan ay ipinagdarasal ko. Amen. Ama sa langit, naparito ako sa iyo na mahalagang pangalan ni Jesus na aking tagapagligtas, na ang nalaglag na dugo ay sapat na at kayang palayain ako mula sa mga kapangyarihan at muog na umalipin sa akin. Sa pangalan ni Jesus, hinihiling ko na sisirain mo ang kapangyarihan ng kasalanan sa aking buhay at ang pagkaalipin sa lahat at anumang mga matibay na muog sa akin. Hadlangan mo ang mga masasamang plano at mga layunin na mayroon ang kaaway sa akin. Alam na ikaw ay mas malakas at ang iyong mga plano para sa aking buhay ay perpektong kalayaan kay Kristo. Panginoon, ikinalulungkot ko na binigyan ko si Satanas ng isang panghahawakan sa aking buhay at nagsisisi sa paraan na pinahuntulutan ko siyang makontrol ang aking buhay. Hatiin ninyo ang kanyang kapangyarihan sa akin, ay nananalangin ako, at pupunuin ninyo ako ng umaapaw sa inyong Espiritu Santo. Sa aking kagipitan ay tumatawag ako sa pangalan ng Panginoong Jesus at naninindigan ako sa mga pangako na walang makapaghihiwalay sa akin sa pag-ibig ng Diyos na kay Kristo Jesus na aking Panginoon. Hatiin ninyo ako, bawat katibayan sa akin, at naway mabuhay ako sa iyong papuri at kaluwalhatian mula sa araw na ito, pasulong magpakailanman. Sa pangalan ni Jesus ay nananalangin ako. Amen. Ama, pinasasalamatan namin kayo na sa pamamagitan ng iyong Espiritu na ang mga katibayan ng kaaway ay naliligaw at nananalangin kami na gagamitin mo ang aming mga panalangin at papuri upang hanapin ang iyong kalooban, upang ang muog ng kaaway sa buhay ay napakaraming tao ay nanghina at napunit, sapagkat marami ang nasasakop ng malupit na taktika ni Satanas. Kaya, ang mga kuta ng kaaway sa buhay ng marami ay nanghina at nawasak.
sapagkat marami ang nasasakop ng malupit na taktika ni Satanas. At hinihiling namin na sa pamamagitan ng iyong Espiritu ay makakalaya sila sa mga muog na nananalasa at nagpapakulong sa kanilang mga kaluluwa. Panginoon, alam natin na ang isa sa mga taktika na ginagamit ni Satanas laban sa iyong mga tao ay upang payagan ang mga pagdududa, mga tanong at kawalan ng pananampalataya na bumangon sa ating mga puso. Ama, alam namin na ikaw ay hindi magagawang magtrabaho sa kabila ng mga pagdududa at pagkakahati-hati. At kaya, ipinagdarasal namin na ikaw ay matatag na ayusin ang aming mga puso, ang malalim na katiyakan at tahimik na matatag na pagtitiwala sa iyo. Bigyan mo kami manalangin, pangitain at pag-unawa upang malaman kung ano ang dapat manalangin, kung kailan dapat manalangin, at kung paano manalangin sa iyong kalooban. Bigyan mo kami ng isang pangitain ng iyong kalooban, isang puso na nakatuon kay Jesus at ang lakas ng loob na manalangin sa iyong kalooban sa kapangyarihan ng Espiritu at hindi sa lakas ng laman. Protektahan mo kami mula sa mga estratehiya ng kaaway na gumagala-gala na parang umuungal na leon na naghahanap na maaari niyang lamunin. Ngunit sa halip ay buksan ang aming pangunawa upang malaman ang iyong kalooban at manalangin sa iyong kalooban, upang ang muog ng kaaway ay lansagin ng iyong banal na Espiritu ng kapangyarihan. Hinihiling namin ito sa mahalagang pangalan ni Jesus. Amen. Ama sa langit, alam ko na sinasabi ng Biblia na hindi tayo nakikipagbuno laban sa mga kapangyarihan mula sa makalupang globo, kundi laban sa mga puwersang sataniko, sa makalangit at espiritual na mga kaharian, laban sa mga pamunuan, kapangyarihan at iba pang malakas na puwersa ng kasamaan, na ang pangunahing layunin ay pumatay, magnakaw, sirain at wasakin ang buhay ng lahat ng iyong mga anak. Panginoon, tulungan mo akong manalangin ako upang labanan ang dyablo. Alam na ang banal na Espiritu na naninirahan sa loob ko ay mas dakila kaysa sa lahat ng pinagsamang puwersa sa kaharian ng Satanas. Tulungan mo ako na manalangin ako na gamitin ang bawat piraso ng makalangit na baluti araw-araw at bihisan ang aking sarili kay Kristo na nalalaman na sa Kanya ang aking proteksyon at kasapatan na labanan ang lahat ng kapangyarihang darating laban sa akin at sa mga mahal ko. Kilalanin sa akin ang anumang mga pagnanasa o gawi na naging kuta at kung saan ay masamang kontrolin ang aking buhay. Bigyan mo ako ng biyaya na aminin ang aking mga pagkakamali at tumalikod sa lahat ng bagay. At anumang bagay na sa anumang paraan ay humihila sa akin sa isang pagkaalipin sa kasalanan. Break, I pray, all strongholds in my life, knowing that it is only by cleansing blood of Christ that I can gain victory over the world and the flesh and any strongholds that have enslaved me.
Panginoon, isinusuko ko ang aking buhay sa iyo at ipinagdarasal na mula po sa araw na ito, ikaw ay humantong at gagabay sa akin. Sa lahat ng katotohanan, salamat sa iyo na sa iyo ay kalayaan mula sa pagkaalipin sa kasalanan at espiritual na pagpapalaya mula sa kapangyarihan ng kasalanan, Satanas, at mga muog sa aking buhay. Sa pangalan ni Jesus ay nananalangin ako. Amen. Ama sa langit, pinasasalamatan namin kayo na kay Kristo ang tagumpay laban kay Satanas. Ang kasalanan at kamatayan ay napagtagumpayan sa krus. At gayon pa man ay nalalaman natin na hanggang sa ilagay ni Kristo ang bawat kaaway sa ilalim ng kanyang mga paa, tayo ay nakikibahagi pa rin sa espiritual na pakikidigma laban sa kaaway ng ating kaluluwa. Panatilihing maaalalahanin natin ang katotohanan ito. Panginoon, alam natin na ang mga sandata ng pakikidigma ay hindi mga pisikal na sandata ng mundo. Ang mga ito ay hindi makalaman o makalaman na mga sandata, ngunit makapangyarihan sa pamamagitan ng Diyos, hanggang sa paghila pababa ng mga espiritual na muog. Panginoon, ipinagdarasal namin na turuan mo kami kung paano gibain ang mga espiritual na mga muog sa aming buhay at sa buhay ng iba. At gawin ito ang iyong paraan at huwag subukang gawin ito sa aming sariling hangal na lakas ng laman. Turuan mo kaming umasa sa iyo lamang, nananalangin kami. Tulungan kaming maunawaan ang mga estratehiya ni Satanas na naglalayong mabawasan ang aming pagiging epektibo sa pamamagitan ng pagdudahan sa amin ang iyong salita, ang iyong mga kakayahan at ang iyong pagkatao. At kung sino ang naghahangad na tanungin kami kung sino tayo kay Kristo. Panginoon, ipinagdarasal ko na ang aking tiwala sa iyo ay hindi mag-alinlangan, sapagkat sa iyong kapangyarihan lamang ang mga katibayan ni Satanas ay gumuho. Panatilihing alerto tayo at may kamalayan sa kalamangan na natamo niya sa atin, kapag hindi tayo handa para sa spiritual na pakikidigma. Nawa ay tayo ay mabihisan kay Kristo palagi sa panalangin at sensitibo, sa pangunguna ng iyong banal na spirito, upang madaig natin ang kaaway. Hindi sa pamamagitan ng lakas, ni sa pamamagitan ng kapangyarihan, kundi sa pamamagitan ng iyong espiritu. Tinatanong natin ito sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen.